1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko yung magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na makamama Sam dyan, na talaga naman laging nag-aabang dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, bagong pasabog na naman sa MGI All-Stars, ito nga si Alexia Nunez na from the Philippines. Oh, ayan. So, isa siyang dating Nobel Queen of the Universe 2025 na talaga naman masasabi ko, kaabang-abang. Well, isa siyang Brazilian Filipina beauty queen na kung saan magta-try nga dito sa MGI All-Star. Hindi ko alam kung bakit gusto niya sumali dito, pero bakit hindi siya sumali sa tawag dito, sa national pageant, di ba? Pero ayun, so laban lang, di ba? Malay ninyo, siya kauna-unahang makapag-uwi ng title na MGI All-Stars. So susubukan ng galing, susubukan ang tapang at susubukan ang talino neto. So, magkaalaman yan, di ba? So, yan. So, good luck sa Philippines and looking forward ako sa ipapakita niyang laban dito sa MGI All-Star. So, I'm so excited. Talagang ganun talaga ang ang mga pageant ngayon, no? Kaabang-abang talaga. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, dating Miss Grand, di ba? Dating Miss Grand Beauty Queen, ngayon ay isa ng Miss Charm winner, di ba? Doon sa Miss Grand noong 2024 na El Tocuyo siya. Pero ngayon, ito nga, di ba? Sabi nga gano'n, kapag may kabiguan, may laban pa rin sa buhay. So, yan. Kaya, pagdating niya dito sa Miss Charm, ay, winner naman. Winner ang beauty niya. Dahil nanalo nga siya ng Miss Charm 2025. So, dapat ilaban din ni Venezuela yung pambato nila ng Miss Grand nung nakaraang taon na top 5, di ba? So, malay ninyo, biglang maging reyna din yan. Di ba? So, maganda kaya yun. Oho. So, yun, good luck and congratulations syempre sa bagong winner ng Miss Charm from Venezuela. Di ba? So, yun. Sabi ng ganon, try lang ng try. Oo, kasi baka pagdating dito, ito na yung corona. Kaya nga, ngayon ay itong sumunod natin, chika. Stacey Gabriel, inaabangan ng kanyang pagbabalik. Mama Sam, tingin mo, lalaban kaya uli siya ng Miss Universe Philippines? To be honest, why not? Gusto ko din siya. Gusto ko siya, pero gusto ko siyang ilaban ng Miss Cosmo. Bakit sa Miss Cosmo? Kasi parang feeling ko, yung personality niya, swak na swak para sa Cosmo. At feeling ko kaya niya mag-title doon. Bakit yung mga taga-Thailand, taga-Indonesia? Maganda kasi magsalita si Stacey. Parang feeling ko, naghahanap ang Miss Cosmo ng isa sa mga magaling pagdating sa communication skills. At hindi lang yan. Siyempre yung story ko, bakit siya sasali. Ang ganda ng advocacy nito. Sabi ko nga, kahit ka sa Miss World, pwede to At kahit sa universe rather, di ba? So, tingnan natin kung magbabalik si Stacey.
gusto ko siyang magbalik at hinihintay ko ang kanyang pagbabalik. Di ba? So, yun. So, laban, malay ninyo in the future, di ba? Biglang umeksena yan ng bonggang-bongga. Looking forward talaga ako sa kanya. At ayun, so let's see. Di ba? At para naman sa sumunod natin, chika. So ito nga, sabing ganon, baka daw mag-back to back sa Miss Cosmo ang Indonesia. So kung ang Pilipinas ay nakayanang mag-back to back sa Miss Grand, sa Indonesia ay naman para sa Cosmo. So anong tingin mo dito, Mama Sam? So pangarap na bituin, charot. So yon, so why not? 'Di ba? Kung kaya naman nilang mag back to back win diyan, pwede naman mangyari yon. Pero tingin ko hindi, charot. Kasi maraming candidates na magagaling more than dito kay Miss Indonesia dito sa Miss Cosmo. Siyempre magugulat ako kapag siya ang nanalo dito. Parang, anong basihan? Charot. Pero kung magba-back to back sila, wala naman tayong magagawa. Decision ng organization yon. But kayo ba, nakikita nyo ba kayang mag-back to back dito ni Miss Indonesia sa Miss Cosmo? Diyos ko, pag nag-back to back yan si Indonesia, parang feeling ko maraming magwawala. Charot. Kasi di ba parang ang daming lumalaban na magagaling, malalakas, tapos biglang, sila na naman ang mananalo. So, try naman ninyo sa iba, di ba? So, wag ninyo masyadong hangadin yung katulad na nangyayari sa Pilipinas na kaya nilang mag-back to back sa mga ilang pageant. Hindi lang once, twice, hindi lang twice, many times. Tarot! So, yun. So, kung nagawa ng Pilipinas, kaya din gawin ng Indonesia. Bakit naman hindi? As long deserved din naman nila at makita natin talaga yung galing at presensya nila sa competition na nilalabanan nila, di ba? Kumbaga parang laban lang. So, take it easy. So, malalaman natin yan bukas. Kung aari ba nga ba ang pambato ng Indonesia dito sa Miss Cosmo, di ba? Huwag naman sana ma-thank you, girl. Parang feeling ko di naman mati-thank you, girl. Parang feeling ko malakas ang laban yan at kaya niyan, di ba? So, yon. So, good luck at laban lang. So, eto, MGI All-Stars. Another trans woman na naman from Singapore ang magkukumpit. Galing sa Miss International Queen na naging first runner-up noong 2023. So, anong masasabi mo dito, Mama Sam? Di labanan na lang ng trans. Charot. So, inallowed naman nila di ba? So, inallowed nila. So, mag-expect kayo na mas maraming trans ang sasali pa na galing sa mga Miss International Queen, di ba? Hindi rin naman imposible. Malay mo si Netherlands sumabol pa pagkatapos ng Miss Cosmo. So, yon. So, ako para sa akin hindi ako magugulat. Ngayon pa nga lang may dalawang candidates na from the Philippines and from Singapore. Abangan mo pa si Vietnam, tatlo na sila. Tapos baka may sumali pa, malay mo si Netherlands, mag-join din. Di apat na sila, di ba? So, ako para sa akin, looking forward at magkaalaman. So, hindi ko na iniisip na, ano ba yan? Bakit sumali sila? Nandyan na at saka allowed naman, di ba? So, laban lang. Kumbaga, parang ibigay na natin. Di ipakita nila yung galing nila para manalo sila. Ganon. At malay mo, kung hindi sila nanalo sa Miss Universe, hindi sila nanalo sa ibang pageant, dito, manalo sila. Kaya, sabi ko nga, laban lang. Ganon. So, doon sa mga nagtataas ng kilay sa kanila, wag na kayong magtaas ng kilay, ibaba na ninyo. Kasi wala din naman kayong magagawa, kundi intindihin na lang, di ba? Kasi parang feeling ko naman, nandyan na ano pa bang gagawin ninyo? Di ilaban na lang ng bonggang-bongga, di ba? So, yon, ganun talaga. So, 2025. So, taon daw ng Pilipinas dahil sunod-sunod ang pagkakakuha natin ng corona mula sa iba't ibang pageant. So, nandiyan ang Miss Eco International kung saan nanalo tayo. Reina Hispano-Americana kung saan nagwagi pa din tayo. And then, Face of Beauty International, Pilipinas pa rin ang nanalo. Miss Aura International na talaga namang waging-wagi din ang Pilipinas. At Miss Grand International. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Di bongga, ang saya, di ba? Parang napatunayan lang talaga ng Pilipinas na
powerhouse tayo. We are powerhouse sa lahat ng pageant, di ba? Na parang mapa-minor yan, mapa-big pageant yan, ay kaya natin magwagi. At hindi lang yon, hindi lang naman sila, kahit din sa mga male pageant, may mga nanalo din, di ba? Si Kurt, tapos bukod doon, may mga nag-runners up. Kaya masasabi ko na talagang iba talaga. Tapos yung iba nakarating talaga sa top 5. Halos lahat, di ba? At Isa Manalo, third runner up. At saka yung iba pang mga reyna na talagang masasabi ko, oh my gosh, di ba sa Miss International, sa Miss World, naka-top 8 tayo sa Miss Earth, di ba? Talagang penetrate talaga. Kaya dapat talaga tayong tawagin na powerhouse. Di ba? So tingin ninyo, kaya tayo ang maging country of the year ngayon 2025. I-comment ninyo yan. Ganon. At para naman sa sumunod natin, chika. So ito nga, sabing ganon. Anaconda King from Myanmar nasulot na ng Cosmo mula sa MGI. So ayun na nga, kasi ito na nga yung bago niya national director from the Myanmar, di ba? Ay nako, sexy nito. Oo, hindi ko alam, pero talagang gwapong-gwapo ako dito. So masaya ako dahil syempre, hindi siya naniniwala sa Miss Grand na, di pumunta na siya dun sa pumunta na siya dun sa ibang pageant, di ba? Ganun lang din naman sila, paikot-ikot lang din naman yan sila. Minsan, babalik. So, bukas makalawa, away-away sila. Bukas makalawa, bati-bati na naman. So, umiikot lang ang mundo sa kanila. Kasi syempre, sabi ko nga, maliit lang ang mundo ng pageantry. At magkikita yan at magre-reconcile yan. Tinan mo si Ivan, di ba, umalis sa Miss Grand. Ayaw na ng Miss Grand. Mga in the future, abangan ninyo, bati na sila. Di ba? So, malay ninyo, magpadala si Ivan sa Miss Grand All-Stars. So, di ba, may ilaban sila at ang mag-manage dyan ay si Ivan. Ako kasi naniniwala kasi ako na ganun talaga ang buhay. So, let's see. In the future, di ba? Ay nako, nakakaloka. But congratulations syempre sa Myanmar dahil ayan nga, 'di ba? So naniniwala sila dito sa Miss Grand at Miss Cosmo at I hope na sana ay malayo ang marating nila dyan. At one day, manalo sila ng title. Ganon! Ay, nako, para walang gulo. So, yan. At eto, nasaan na si Raul at si Halo, Kun-an. So, hinahanap daw ng mga otoridad, ng mga sa iba't iba sa bansa ng Mexico at saka sa bansa ng Thailand. Otoridad. So, ako para sa akin, di siguro nandiyan lang yan sa tabi-tabi. Oo, si Kunan hindi ko na talaga nabalitaan kung nasaan siya, no? So, hindi na natin nalaman kung ano na nga ba ang nangyari kay Kunan. Ang huli natin nakita si Kunan noong nakaraan taon sa Miss Universe Philippines. Di ba? Bumisita siya doon na kinagulat natin na patago pa. Tapos may nakuha pa na magkasama sila ni Kurt Bondat dahil nag-uusap sila. Tapos after that, hindi na natin sila nasilayan, hindi na natin sila nakita. So hindi ko alam kung si Kunan ay nandito ba sa Thailand dahil nga, 'di ba, ang sabi nga ni Atisa Manalo, hindi rin daw niya nakita sa buong event ng Miss Universe. At hindi na nila hinanap, di ba? And then, hindi ko alam kung nasa ibang bansa ba siya kasi may nabalitaan tayo na Mexicana na siya, di ba? Dahil sinagot siya ni Raul. Ayun naman pala, ito din naman si Raul ay ngayon ay may problema at ngayon hindi na rin natin siya nakikita. Tignan natin kung anong susunod na kabanata sa kanila, di ba? So, nandoon sila sa likod ng organization ng Miss Universe. Pero feeling ko naman ay nandiyan lang yan sa tabi-tabi, di ba? So yun, so kayo ba? Ano bang tingin ninyo? Nasaan ba si Kun-an at nasaan nga ba si Raul? At bakit pinagtataguan nila ang mundo, di ba? So yun, so nakakaloka. Naloloka ako pagdating sa kanila. Pero ito, mas maloloka kayo. Pati Mabus binuhat na ng chaperon dahil sa di maawat ang sobrang pagsasayaw. Paano naman kasi nagsasayaw to mula umaga hanggang
hanggang gabi. Ang nakakaloka pala sa kanila, yung sinasabi nila na na-break nila yung record na halos kalahating milyon ang umattend doon sa homecoming nila. May tao na pala doon dahil may football game daw. Tapos pinasok doon si Marimar, charot. Etong si Fatima, oo, ang bagong Marimar. So, yon. And then, naloka ako kasi parang bakit may ganon? Ano ba? Totoo ba yon na laro daw yun ng football game o inimbitahan talaga nila? Kung gano'n yung ginawa nila, Diyos ko naman, hanggang dito ba naman, may pandaraya pa din kayo? Nakakaloka na, di ba? So, naloloka talaga ako dito kay Fatima Bush dahil sobrang hindi siya tinatantana ng mga intriga. At ayun nga, di ba? Parang kung iisipin mo, parang ano ba, hindi na maganda yun nangyayari sa inyo. So, tigilan ninyo ang mga pag-e-eksena. Kung totoo yun, sa totoo lang, nakaka-disappoint. Nakaka-disappoint na nagpa-andar kayo ng isang eksena na sa isang football court na, alam mo yon na parang masabi lang na, wow, tinao tayo. O, di ba? Wow, ang bongga, ang daming nanonood sa atin, ang daming nag-aabang. Ayun naman pala, may mga tao na pala doon. Parang Olympics lang yan o SEA Games. Ang daming tao doon. Pumunta doon ng isang beauty queen at pinarada. O, di ba? So parang sino niloko? Niloko nila yung mga tao sa buong mundo, hindi lang sa Mexico. Sa Mexico, they are celebrating. Pero doon sa parang niloko nyo na yung mundo. Kung ganon. Pero kung ano man yung naging eksena nila dyan, ang masasabi ko lang, karma-karma lang yan. Ganon. Di ba nakakainis na kasi? Parang araw-araw na lang may maririnig ka sa kanila na ganito ang ginawa, ganito ang eksena. Wala naman nakikipag-compete sa kanila, di ba? Sila lang din naman, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Anyway, good luck kay Miss Fatima Bush. Eto, mas bongga. Sabing gano'n, sa buong raining daw ni Miss Cosmo. So, ano daw ang natandaan mo? May natandaan ka ba na ginawa niya or naging remarkable ba siya sa'yo? Kasi ako parang feeling ko hindi. Charot, wala akong natandaan. Kundi ang natandaan ko lang ay, ano ba? Wala. Ayan, yung mga ganyang eksena nila, nagpatawa sila sa social media ng bonggang-bongga. So, yon. So, tingnan natin kung ang susunod nga bang reyna sa kanya ay ang reyna natin na siyempre, si Chelsea Fernandez. At I'm so excited dahil alam ko naman na magaling at palaban din naman talaga ang ating pambato. At happy ako na si Chelsea ay naging maganda ang performance nung during na preliminary competition. So malalaman natin bukas kung siya nga ba ang itinakda, siya nga ba ang susunod na reyna mula sa Miss Cosmo. Di ba? Dahil kaabang-abang din naman. Malakas din naman yung laban. Bulong-bulungan nga na mukhang tayo ang mananalo eh. Pero syempre, ayoko naman makinig doon sa bulong-bulungan. Syempre, mas maganda makita natin yung actual game. Kasi syempre, sa dami nga naman na nagko-compete dito, bongga, diba? So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more update syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.